Samantala sa nakaraang video natin ay dumating ang isang knight ng Luna sa kaharian ng Dimitri upang humingi ng tulong laban sa mga orc. Nalaman din natin na natalo si Jero na isang knight ng Luna, kaya ito ang isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak ang Luna at napasok sila ng mga orc. Sa huli ay nakarating na ang mga bida natin sa fortress ng Luna upang iligtas ang mga sibilyan. Matapang na nagpakilala ang ating bida na siya si Roman Dimitri mula sa kaharian ng Dimitri. Dagdag pa niya na sa kahilingan ng Luna ay naglakbay siya rito upang tumulong. Nagtanong ang lalaki dahil narinig niya na 30 tao ang magiging suporta ng Dimitri, kaya tinanong niya kung bakit 3 lamang silang dumating. Tinanong pa niya kung bakit hindi nila kasama si Kaden patungo sa kaharian ng Luna. Makikita naman ang 2 kalbong orc na nagtatago sa isang tabi upang tambangan ang ating mga bida. Dahil mukhang nalaman na ito ng ating bida, sumigaw siya sa labas upang marinig siya ng mga tao sa loob at sinabi sa mga mamamayan ng Luna na makinig sila sa kanya. Ipinaalam niya na ang Luna ay isinailalim na sa awtoridad ng Dimitri, at mula sa sandaling ito ay susundin nila ang kanyang mga utos bilang si Roman Dimitri. Kaya kung ipapanatili nila ang kanilang buong katapatan sa pamilyang Dimitri, hinding-hindi niya sila pababayaan at tatapusin ang mga kalbong orc upang iligtas sila. Dagdag pa niya na lalaban siya hanggang sa huli at ililigtas silang lahat, pati na ang buong kaharian ng Luna. Sa isip ni Calrot ay mukhang nabuking na sila ng ating bida kaya naiisip niya na wala na silang magagawa. Kaya inutos niya sa kanyang mga tauhan na oras na upang umatake sa mga tao sa labas. Biglang nagseryoso ang ating bida at ginamit ang kanyang teknik na Heavenly Demon Sword First Phase First Move. Pagkatapos sirain ng ating bida ang tarangkahan ng Luna ay tinawag niya sina Chris at Kevin at sinabing kahit mailigtas pa nila ang mga bihag ay hindi pa rin garantisado ang kanilang kaligtasan. Dagdag pa niya na ang layunin nila ay lipulin ang bawat kaaway na haharapin at pagkatapos ay iligtas ang mga sibilyan. Nagseryoso naman ang dalawa at sinabing isa sa alang-alang nila ang utos ng kanilang Lord habang nagpalabas sila ng kanilang mga aura. Samantala batay sa mga nangyari kanina ay nalaman ng ating bida na mukhang bumagsak na ang Luna Fortress. Malungkot namang sinabi ni Kaden na hindi niya sila hihilingang manatili pa. Nagpasalamat din siya sa pagpunta nila hanggang Arcady. Humingi siya ng tawad at sinabing hindi niya magawang tumbasan ang kabutihang iyon. Habang nasa isip niya na hindi niya maaaring pilitin ang mga tao mula sa ibang bansa na magpatuloy sa pakikipaglaban hanggang sa wakas. Dahil sa ganitong kalagayan ay wala nang ibang pagpipilian kundi ang makipaghiwalay sa kanila at magtungo siya mag-isa sa Luna. Nagsalita naman si Roman na mula sa sandaling nakipagkasunduan ang Dimitri sa Luna, ang Luna ay naging isang vassal state ng Dimitri. Kaya ang magpapas siya sa kapalaran ng vassal state na iyon ay hindi siya, kundi ang ating bida. Kaya iniutos niya na sabihin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa fortress ng Luna upang mailigtas nila ito. Sinasabi rito na naghanda sila ng isang diversion operation gamit ang lihim na lagusan kaya ang karamihan ay wala sa fortress ng Luna. Ang pangunahing prioridad ng operasyong ito ay para sa isang maliit na grupo, at kabilang dito si Roman, na akitin ng atensyon ng kaaway sa pangunahing tarangkahan. Samantala ang natitirang puwersa ng Dimitri ay lulusot sa lihim na lagusan at ililigtas ang mga bihag. Tinanong naman ni Kaden si McBurney kung naniniwala ba siya na magtatagumpay ang operasyong ito, na kaagad namang kinatigan ni McBurney. Sa isip niya ang isang commander na nagbibigay ng hindi matitinag na katapatan at pananampalataya ay labis na kakaiba. Kaya naisip niya na ang kailangan ng kaharian ng Luna ay ang huwarang commander na si Roman Dimitri. Marahil ang pagiging vassal state ng Dimitri ay hindi naman ganap na masama, ngunit natigilan siya dahil nakita niya ang malalaking mga orc na nasa harapan nila. Nag-usap ang mga tauhan ng ating bida sa pamamagitan ng isip at tigisan nilang hinarap ang isang orc. Makikita naman na mabilis na tinalo ng dalawa ang mga orc kung saan hirap na hirap ang mga sundalo ng Luna laban sa mga ito. Sobrang napabilib si Kaden nang makita sila kaya napaisip siya na ganito pala ang tunay na lakas ng Dimitri. Noong una ay inakala niya na masyadong kaunti ang 30 tao upang labanan ang mga halimaw. Ngunit habang lumilipas ang oras, hindi na niya masukat kung gaano kalaki ang tunay na halaga ng 30 iyon, na para bang lahat ng ipinadala ng ating bida ay malalakas. Natuwa naman si Kaden at nagpasalamat sa kanilang Diyos dahil hindi nila iniwan ang kaharian ng Luna na masira. Ninas naman ang isang commander ng mga orc dahil 3 lamang ang kalaban nila ngunit hindi pa nila matalo, kaya iniutos niya na patayin na silang lahat. Dahil sa utos ng kanilang commander, makikita ang libo-libong orc na patungo sa ating mga bida, upang mamatay lamang sa kanilang mga kamay. Hindi natakot ang ating bida at kaagad siyang kumilos, at pinaslang niya ang mga orc na kalaban ng walang kahirap-hirap.
Makikita naman natin ang mga orc na kayang gumamit ng aura sa labanan at magpalabas ng nakamamatay na aura. Makikita ang isang orc na makikipagsabayan sa ating bida, ngunit kalmado lamang siya at hinintay na makalapit sa kanya ang orc. Makikita na tumalon si Roman sa pamamagitan ng sandata ng kalaban at kaagad niya itong tinapos. Pagkatapos noon ay ginamit niya ang kanyang teknik na Heavenly Demon Sword Art, middle phase, second move. Kaya dahil doon ay makikita ang mga orc na nagpapalabas ng aura na pinasabog lamang ng ating bida sa isang tira. Makikita ang mga orc sa gilid dahil nakita nilang naubos ang kalahati sa kanila sa isang atake, kaya nagulat sila at nakaramdam ng takot. Nagsalita ang isang orc ngunit kaagad siyang tinapos ng ating bida dahil tinawag siyang halimaw na alam naman nating mali. Makikita naman natin kung paano pinagpapaslang ng mga bida natin ang malalaking mga orcs nang silang tatlo lang. Iniulat ng tauhan ni Calrot na masama ito dahil may mga kaaway din sa likuran nila. Sa isip ng kanilang commander ay naiinis siya dahil kung kapantay nila ang tatlong nasa unahan ay mapapahamak sila. Kaya hindi niya inakalang ganito kalakas ang Dimitri. Kaya napatanong siya sa sarili kung hindi ba sapat ang 10,000 sundalong iniwan ni Lord Graxar upang pigilan sila. Dahil sa desperasyon ay tinawag niya ang kanilang shaman at iniutos na simulan ang ritual. Makikita ang kanilang shaman sa itaas at binigyan sila ng buff na Forbidden Sorcery, Berserker na may dagdag na lakas. Makikita naman ang mga sugatang orc na nagkaroon muli ng lakas upang lumaban sa ating mga bida. Makikita natin na abala si Kevin sa isang tabi na nakikipaglaban ng batuhin siya ng palakol habang hindi siya nakatingin. Makikita na huli na nang napansin ni Kevin na malapit na ang palakol ng kalaban, na para bang huli na ang kanyang reaksyon. Nang malapit ng tamaan si Kevin ng malaking palakol ay may isang taong nagligtas sa kanya upang hindi siya mapinsala. Iyon pala si Chris na nagsabi kay Kevin na huwag niyang ibaba ang kanyang depensa sa bawat oras. Dahil sa laki ng pride ni Kevin at ayaw niyang magpatalo kay Chris, ninos siya at kaagad na kumilos upang umatake sa mga kalaban. Samantala nang makakita siya ng pagkakataong umatake, tumalon siya sa mga binti ng kalaban at tuluyan niya itong tinapos. Pagkatapos noon ay seryoso niyang sinabi sa kanyang karibal na kahit hindi ito tumulong, isang atake lamang iyon na kaya niyang iwasan. Inasar naman siya ni Chris at tinanong kung gusto ba niyang tumaya kung sino ang mas maraming mapapatay na orc. Nina si Kevin at tinanong kung binabasa ba nito ang isip niya. Ngunit natigilan sila nang makita nila ang kanilang lord na sabay-sabay na pinagpapaslang ang mga halimaw. Kaya napagpasyahan nilang huwag na lamang ituloy ang kanilang pastahan. Nag-alala naman si Calrot dahil sa puntong ito ay dapat ay nasa hangganan na ng kanyang lakas ang kalaban. Kaya nagtataka siya kung bakit parang paliit ng paliit ang distansya sa pagitan nila. Kaya iniutos niya muli sa shaman na gumamit ng mas malakas na salamangka upang tapusin ang ating bida. Ngunit bago pa makapagcast ang shaman ay kaagad siyang tinapos ni Roman sa isang tira mula sa malayong lugar. Hindi makapaniwala ang commander ng mga kalaban dahil kahit gaano pa siya kalayo ay nagawa pa rin siyang maabot. Dahil doon ay natakot siya at inisip kung paano nagkaroon ng ganitong klaseng tao ang sangkatauhan. Dagdag pa niya na hindi siya pwedeng mamatay ng ganito, kaya kailangan niyang mabuhay anuman ang mangyari, kaya makikita na pumunta siya kung nasaan ang kanilang mga bihag. Samantala sa ibang lugar ang mga sibilyan ng Luna ay nagpapasalamat kay Kaidan dahil sa pagliligtas sa kanila. Sa isip ni Kaidan sa digmaang ito ay inakala niyang matatalo sila dahil sa dami ng mga halimaw at dahil nawala pa ang kanilang reyna. Nagsalita si McBurney at sinabi na ang unang grupo ay magpo-focus sa paghahanap ng iba pang mga bilanggo, habang ang ikalawang grupo ay tatango sa tarangkahan ng kuta kasama niya, dala ang mga bilanggong nahanap na nila. Napabilib naman si Kaidan sa kanya dahil kahit 30 tao lamang ang pinamumunuan niya, kaya niyang gawing panalo ang napakahirap na digmaang ito. Samantala may isang halimaw ang biglang sumulpat sa kanya, ngunit kaagad naman itong pinatay ni Kaidan ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos noon ay iniutos niya na sumunod silang lahat sa puwersa ng Dimitri. Dahil doon ang mga mamamayan ng Luna ay nagkaroon ng lakas na lumaban at masaya silang sumunod sa Dimitri. Samantala sa ibang eksena sa lugar nina Chris at Kevin, makikita ang libo-libong orc na pinaslang nila at nakahiga na lamang sa sahig habang bumubuhos ang nyebe. Makikita naman sa itsura nilang dalawa na pagod sila sa pagpatay sa mga halimaw na hindi biro ang lakas, habang sa isip ni Kevin ay natalo na naman siya ni Chris. Ngunit wala rin namang saysay iyon dahil ni isa sa kanila ay hindi pa rin kayang tumbasan ang kanilang lord, sapagkat karamihan sa mga kalaban ay tinalo ng kanilang lord. Nagsalita naman ang isang tauhan ng ating bida dahil may problema sila. Ipinaalam niya na ang orc na nagngangalang Calrot, isang dating komandante ay sinakop ang isang gusali at ginawang bihag ang mga bilanggo.
Samantala makikita natin si Calrot na may hawak na isang batang bihag at sinabi na kung hindi nila tutuperin ang kanyang mga hinihingi, pasasabugan niya ang mahiwagang bombang iyon at papatayin ang lahat ng bilanggo. Dagdag pa niya na bibigyan niya sila ng 10 minuto, kaya sinabi niya na mag-isip sila ng paraan upang masiguro ang kaligtasan ng kanyang buhay. Habang sa isip niya ay natutuwa siya dahil mahihina ang mga tao at sobra silang nakakapit sa kanilang sariling lahi. Kaya sa paraang ito ay makakabalik siya ng buhay. Makikita naman na nakapunta ang ating bida kung nasaan siya at tinanong kung ang ibig ba nitong sabihin ay gusto niyang makipagkasundo sa kanya. Nagkaroon naman ng interes ang ating bida sa kanya at ipinaalam kung alam ba nito kung bakit hindi niya siya pinatay. Naguluhan ang kalbong orc at gustong malaman kung anong klaseng kalokohan ang bigla niyang sinasabi sa kanya. Tinuro ng ating bida ang kalbong orc at sinabing isa itong mahinang komandante na walang dangal, na iniwan ang kanyang mga tauhan at tumakas sa takot. Dahil doon ay nainis ang kalbong orc dahil tinamaan siya sa mga sinabi nito, kaya sinabi niya na dahil sa mga walang kwenta nitong salita, namamatay ang mga taong iyon. Nagulat na lamang si Calrot nang bigla na lamang maputol ang kanyang kamay kaya hindi niya nagamit ang magic bomb. Seryoso namang sinabi ng ating bida sa kanya na wala siyang kahit anong halaga. Makikita naman ang duwag na orc na sumisigaw dahil sa kanyang naputol na braso. Napangiti si Roman at sinabi sa kanya na nagkaroon siya ng kaunting halaga. Makikita na hinihila niya ito papunta sa plaza upang dalhin sa mga tao, at pagkatapos noon ay ibinagsak niya ito roon. Ipinaalam ng ating bida sa mga tao na ito ang komandante ng mga orc at siya lamang ang nag-iisang nakaligtas. Dagdag pa niya na balak niyang patayin ito, ngunit hahayaan niya silang magsagawa ng pagbitay. Kaya tinanong niya ang mga tao kung sino ang gagawa ng pagpaslang sa komandante ng mga orc. Nagsalita si Calrot at nagbabanta sa mga tao na papatayin niya silang lahat, kaya karamihan sa kanila ay natakot. Ngunit may isang lalaki ang lumapit ng matapang at sinabi na siya ang gagawa ng pagpaslang. Sinasabi rito na siya si Smith, isang lalaking nawalan ng kaibigan dahil kay Calrot. Naiiyak niyang sinabi na dahil sa kanya, namatay ang kaibigan niya. Isa siyang mabuting tao na nilanggam ay hindi kayang pumatay, ngunit binalatan siya at kinain ng buhay sa harap nila. Galit na tinatanong ni Smith si Calrot habang sinasak ito kung bakit niya kailangang umabot sa ganoon. Dahil sa tapang ni Smith ay sumugod na rin ang iba, sinabing si Calrot ang kaaway na pumatay sa kanilang pamilya at inaagaw ang kanilang mga mahal sa buhay. Makikita na humuhugot ng mga sandata ang mga tao at pinagsasak ang katawan ni Calrot habang maririnig nila ang pagdurusa niya sa huling sandali. Nakita naman ni Caden ang mga itsura ng kanyang mga kababayan na tila mga halimaw, dala ng trahedya ng paglusob ng mga orc. Kaya tinanong niya si Roman kung pwede na lamang nilang itigil ito dahil patay na si Calrot. Nagtataka naman ang ating bida at tinanong kung sa tingin niya ba malupit ang eksenang ito, dahil ramdam niya ang bigat ng bawat galit at paghihiganti sa paligid. Hindi sumang-ayon si Caden dahil hindi niya na kayang panuurin si Smith na tuluyang bumagsak. Pinaalalahanan naman siya ng ating bida na si Roman Dimitri na siya ay nagkakamali sa kanyang pagkaunawa. Dahil ang mapayapang Orc Odi ay wala na, may mga sugat ang mga tao na hinding-hindi nila makakalimutan sa buong buhay nila. Upang makausad ang Luna mula sa nakaraan at magpatuloy sa pamumuhay ay kailangan nitong Year-Okon ang kaaway. Tinapat niya na ganoon ang digmaan, at hindi pa ito tapos. Sa kabila ng fortress ng Luna, ang mga naranasan nila ay patuloy na nauulit. Kaya kung tunay niyang nais maibalik ang kapayapaan ay huwag na siyang magpakita ng walang saysay na awa sa mga kaaway. Iyan ang paraan ng Dimitri na kailangan niyang sundin mula ngayon. Nang napag-isipan ni Caden ang sinabi ng ating bida ay napagtanto niya na ito ay tama, dahil hindi na maaaring bumalik ang Orc Odi sa dating anyo nito kung saan ang iba't ibang lahi ay sama-samang nakatira. Kaya upang labanan ng mga halimaw ay kailangan nilang maging halimaw din mismo. Kinabukasan ay isang executive meeting ang isinagawa upang planuhin ang pakse ng mga orc. Pinaalam naman ni Caden na matapos sakupin ng Luna Fortress ay iniwan ni Graxor si Calrot kasama ang 10,000 tropa at nagtungo pa silangan sa teritoryo ng mga elf. Kaya kung pati ang mga elf ay bumagsak, kapag tuluyang bumagsak ang Luna, wala ng puwersa sa Orc Odi na makapipigil sa mga orc. Dagdag pa niya, ang problema ay patindi ng patindi ang blizzard. Halos imposibleng kumilos sa nyebeng ito, kaya isang malaking hamon para sa mga tao. Ngunit para sa mga orc na kumokontrol sa mga White Wolf, ito ang perpektong larangan ng labanan. Kaya malinaw na magiging mahirap at mapanganib ang labanan na paparating, at kailangan nilang maghanda ng lubusan. Nang seryoso niyang sinabi na kapag lumaban sila sa Snowfield, tiyak na matatalo sila ng
sobrang dali. Sumagot naman ang ating bida na ang digmaang ito ay isang labanan laban sa oras. Sa ngayon ay hindi pa alam ni Graxar na nawala na sa kanya ang Luna, kaya ito ang pagkakataon nilang baligtarin ang sitwasyon. Ngunit sumagot si Kaidan na wala silang paraan upang makagalaw sa loob ng blizzard na ito. Iniutos ni Roman na sa loob ng 30 minuto ay nais niyang tipunin ang lahat ng sundalong kayang mobilisahin ng Luna. Dahil siya mismo ang magpapakita sa Luna ng paraan upang mabuhay, dahil mahalaga ang agarang pagkilos. Pinaalam ng ating bida sa mga taga-Luna na alam niyang nagsikap silang lampasan ang kapaligiran ng Arcady. Ngunit kulang sa desperasyon ang kanilang mga pagsisikap. Nagtanong naman si Kaidan kung ang ibig niyang sabihin ay hindi sila desperado. Sinasabi dito kung ano ang pagkakaiba ng kaharian ng Luna at ng Northern Sea Ice Palace ng Myrm. Ito ang katotohanang ginagarantiyahan ng kapayapaan sa pamamagitan ng World Tree at ng kapangyarihan ni Queen Isabel. Sinabi nga ng ating bida na nang magsimula ang matinding lamig, tiyak na desperado sila. Ngunit mula nang ipanganak si Queen Isabel ay naging kampante ang kaharian ng Luna. Kaya sinabi niya na iyon ang naging problema, dahil nasanay sila sa banal na biyaya at init. Dahil dito ay hindi sila naghanda para sa mga sukdulan, dahil natutunan lamang nilang sumunod sa nakasanayan nila. Kaya sinabi niya ng seryoso na nawala sa Luna ang kakayahang tumayo sa sarili nitong lakas. Dahil ang isang bansang nagkakagulo dahil lamang sa pagkawala ni Queen Isabel ay hindi matatawag na isang normal na bansa. Pinaalam niya sa kanila na ang Luna ay ganap nang nasa ilalim sa puwersa ng Dimitri. At mula sa sandaling iyon ay ang kapalaran ng Luna ay nakasalalay sa diskarte at lakas ng ating bida. Higit pa roon ay ipagkakaloob niya sa kanila ang lakas upang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Kaya sinabi niya na ang ituturo niya sa kanila ay tinatawag na martial arts of the snow heavens. Sinasabi rito na ang martial arts of the snow heavens ay hindi lamang paraan ng paggalaw sa ibabaw ng nyebe. Mas eksakto at mas perpekto ito kaysa sa pamamaraan ng Luna sa lahat ng aspeto. Itinatago nito ang kanilang presensya, binubura ang kanilang mga bakas, at natutukoy pa ang posisyon ng kalaban sa gitna ng blizzard kahit na wala silang makitang anuman. Dahil dito ay nagsimula ng magsalita ang mga sundalo ng Luna. Sinasabing maaaring si Roman ay isang mensahero ng mga Diyos para tulungan sila. Ngunit sinabihan sila ni Kaidan na hindi siya isang mensahero ng mga Diyos. Sinasabi rito na sa isang iglap ay nagkamali rin siya ng akala patungkol sa ating bida. Ngunit ang naramdaman niya mula kay Roman ay hindi kabanalan, kundi ang diwa ng isang mandirigmang nakikipaglaban. Pinaalam niya sa kanyang mga kasamahan na siya ay basta na lamang pumasok sa larangan ng transcendensya sa sariling lakas. Samantala pagkalipas ng 2 araw ay makikita ang ating bida na papaalis at sinabi sa kanyang mga tauhan na ngayon ay sila na ang aalis. Samantala sa ibang eksena sa isang tagong kuweba, makikita ang 2 orc na nagbabantay rito sa labas. Nagsalita ang isang orc, nagpapasalamat sa kanilang orc lord na tuluyan ng bumagsak ang kaharian ng Luna. Ngayon ay halos nasa kanilang kamay na ang Arcady. Makikita si Jero na hindi makapaniwala na bumagsak ang kaharian ng Luna ng ganun kadali. Dahil doon ay nainis siya sa kanyang sarili dahil itinulak niya ang sarili niyang bayan sa bangin. Bigla may isang orc na nagtapon ng putol na kamay ng mga kasamahan nila sa mga tao. Sinabi niya sa mga alipin na kung nais nilang mabuhay, kahit ito na lang ang kanilang kakainin ay sapat na. Pagkatapos niyang umalis ay makikita ang 2 kasamahan ni Jero na nagrereklamo dahil sa ginawa nilang kahayupan sa kanila. Makikita naman ang kanilang commander na tumayo at lumapit sa kamay ng kanilang kasamahan upang damputin ito. Sa desperasyon na mabuhay ay dahan-dahan nilang kinakain ito upang makaligtas sa impyerno na kanilang kinakaharap. Nagtatanong ang mga kasamahan ni Jero kung bakit ginagawa ng commander ang mga bagay na hindi makatao. Ngunit galit na sinabi ng commander sa kanila na manahimik dahil kahit mamatay siya ay magsasama siya ng ilan sa mga orcs. Habang iniisip niya ay 30 lamang ang paparating na reinforcement mula sa puwersa ng Dimitri upang iligtas ang Luna. Kaya iniisip niya kung naghintay siya sana sa Dimitri ay maaari kaya nilang nabaligtad ang sitwasyong ito. Ngunit naisip niya rin na walang dahilan ang Dimitri upang ayalay ang kanilang sarili para sa Luna, dahil wala naman kailanman naging kapalit sa pagitan nila. Kaya wala ng pag-asa mula pa sa simula. Nagtatanong siya sa kanilang Diyos kung ito ba talaga ang nais nila sa kanila. Dahil isinakripisyo nila ang kanilang mga sarili para sa Salamander Continent, kaya bakit ganito ang sinapit nila? Dahil doon ay nagalit siya sa sarili at sinira ang kinakain niya, sapagkat tapos na ang buhay niya bilang isang Knight of the Snowfield. Bigla ay may maririnig siyang paparating sa labas ng pintuan, na parang babalik ulit ang mga orc.
Kaya kaagad siyang nagtago at naisip na ang huli niyang dapat gawin ay hindi magtanim ng galit sa mga Diyos. Nang magbukas ang pintuan, napaisip na lang siya na kailangan na lang niyang mamatay bilang isang tao, habang makikita niyang tatapusin niya ang mga paparating. Ayun pala si Kaden ang dumating upang iligtas sila, kaya't sobrang natuwa ang kaibigan niya dahil buhay pa si Jero. Dahil doon ay hindi makapaniwala si Jero dahil hindi niya inaasahan na maliligtas pa sila. Makikita ang ibang mga bihag ng Luna ay tinulungan nila para makaalis sa kulungan. Gusto namang malaman ni Jero kung ano ang nangyayari rito, dahil dapat ay nawasak na ang kaharian ng Luna. Masayang sinabi ni Kaden sa kaibigan niya na kailangan niyang magpakatatag dahil hindi pa tapos ang digmaan. Pinaalam ni Kaden na nilipol ng mga reinforcement ng Dimitri ang mga orc at nabawi rin nila ang Luna. Napaiyak naman si Jero dahil hindi bumagsak ang Luna dahil sa kanyang kamangmangan. Kaya tinanong niya kung nasaan ang kanilang lord upang makapagpasalamat siya rito. Habang makikita ang ating bida sa bundok, patungo sa teritoryo ng mga elves upang paksay na rin ang mga orcs. Abangan sa susunod nating video, dahil nagsimula ng lumusab ang mga orcs sa teritoryo ng mga elf. Malalaman din natin na naglaban sina Ares at Draxar na para bang may maipapakita siya laban sa ranker ng Valhalla. Sa huli ay nakipaglaban na rin ang mga tauhan ng ating bida na sina Fred, Hunt, at Logan. Kaya kung excited ka na sa susunod ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa video na ito.